Sa mismong araw ng kaarawan ng aking anak, ipinamukha niya sa akin ang matinding hiya sa harap ng maraming tao. Walang utang na loob niyang sinabi na ang pinakamagandang regalo na matatanggap niya ay ang maglaho na ako sa kanyang buhay ng tuluyan. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing matatag na haligi ng tahanan na nagpakapagod at nagbayad sa bawat butil ng kanin na kanyang kinakain. Pero para sa kanya, ako ay isang istorbo lamang, isang pabigat na wala ng silbi sa kanyang marangyang buhay. Ang hindi niya alam, may hawak akong lihim na alas na hinding-hindi niya inaasahan. Ang bahay na kanyang kinatatayuan at ipinagmamalaki, nakapangalan sa akin at nakahanda na ang mga dokumento para bawiin ang lahat. Babawiin ko ang aking dangal mula sa anak na kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Tuturuan ko siya ng isang napakasakit na leksyon. Isang leksyon na itatala niya sa kanyang isipan habang buhay. Kung nakaranas ka na ring mabalahura at mawalan ng respeto sa loob ng sarili mong tahanan, i-like at i-share ang videong ito. Mag-comment sa ibaba at sabihin sa akin, saan kayo nanonood ngayon? Kwentuhan mo ako. Maingat kong dala sa aking kaliwang kamay ang isang bilog na cake na tsokolate habang kinakapa ang trangka ng pinto sa likod ng bahay. May 28 kandila na naghihintay sa drawer ng kusina para sa espesyal na gabing ito. Gusto ko sanang isorpresa si Berto ng isang lutong bahay na obra maestra para sa kanyang kaarawan. Sa ilalim ng aking kanang braso ay ang isang nakabalot na regalo, isang mamahaling relos na matagal na niyang hinahangaan. Isa itong pamana mula sa kanyang lolo na matagal ko nang itinatago para sa pagkakataong ito. Narinig ko ang tawanan na nagmumula sa kabilang panig ng salaming pinto. Ang boses ng aking anak ay humahalo sa ingay ng masayang usapan ng kanyang mga bisita. Ang hangin ng gabi ay puno ng amoy ng inihaw na liempo, barbecue at malamig na serbesa. Napakagandang panahon para sa pagdiriwang ng kanyang ika-28 kaarawan. Tumigil muna ako sa may pinto, nakikinig ng mabuti upang siguraduhin na hindi ako makakaabala sa anumang mahalagang usapan. Sa silip ng salamin, nakita ko si Berto na nakatayo malapit sa ihawan kasama sina Miguel at Jason, ang kanyang mga malapit na kaibigan. Si Serena naman ay nakaupo sa mesa, abala sa pagpindot sa kanyang telepono, habang ang ibang mga bisita ay nagkakatuwaan sa paligid. Sabi ni Miguel, talagang todo bigay daw ang aking paghahanda para sa handaang ito, mula sa bagong gamit sa pagpapatugtog hanggang sa mga mamahaling inumin at masasarap na pagkain na ipinadeliver pa. Uminom ng malaki si Berto mula sa kanyang bote ng serbesa bago sumagot. Sinabi niya na sinusubukan ko lang daw bilhin ang kanyang loob dahil akala ko raw ay pera ang solusyon sa lahat. Natigilan ako sa aking kinatatayuan, hawak pa rin ang cake na tila biglang bumigat sa aking mga kamay. Sumabat si Jason at sinabing, kahit papaano ay nagmamalasakit pa rin ang aking tatay sa kanya. Dagdag pa niya, 6 na buwan na siyang hindi tinatawagan ng sarili niyang ama, kaya mas mapalad pa raw si Berto. Walang anumang init ang tawa ni Berto nang sumagot siya sa kanyang kaibigan. Lagi raw akong nakabantay sa bawat galaw niya, pinipilit siyang maghanap ng trabaho at maging responsable sa buhay. Sinabi niya na tila hindi ko naiintindihan na mahirap ang ekonomiya sa kasalukuyang panahon. Napahigpit ang hawak ko sa pinggan ng cake habang pinapanood ko ang aking anak na kumumpas gamit ang bote ng serbesa. Doon ko narinig ang mga salitang humiwa sa aking puso. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang pinakamagandang regalo para sa kanya ay ang mawala na ako sa buhay niya ng tuluyan. Pagod na raw siya sa aking mga pangaral at sa tila pagkontrol ko sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok na nagpahina sa aking mga tuhod. Napaatras ako at muntik nang mabitawan ang cake na pinaghirapan kong ihanda. 28 taon ng mga kaarawan, Pasko, mga laro ng basketball at mga kwento bago matulog. Ang lahat ng iyon ay naglaho dahil sa isang sandali ng hindi inaasahang kalupitan mula sa aking sariling dugo. Sumang-ayon pa si Miguel at sinabing hindi niya akalain na masyado pala akong mapilit na ama. Tumawa rin si Jason at sinabing baka raw nakaplano na ang buong buhay ni Berto sa isang listahan
dahil ganoon daw ang mga inhinyero. Eksakto raw ang sinabi nila dahil kailangan ay laging masunod ang gusto ko sa loob ng bahay na ito. Humarap si Berto sa direksyon ng bahay, kaya mabilis akong tumabi at sumandal sa pader upang hindi niya ako makita. Sinabi pa niya na kung minsan ay nagnanais siya na humanap na lang ako ng ibang lugar na matitirhan ng permanente. Nadulas ang regalo mula sa aking braso at dahan-dahang bumagsak sa basahan sa may pinto. Sinaluko ito bago patuluyang manghina ang aking mga binti sa tindi ng nararamdaman kong pait. Ang relos na nasa loob, ang relos ng aking ama na ipinasa sa 3 henerasyon ay tila nawalan na ng halaga. Sabi ni Serena, maaari naman daw lumayas si Berto kung talagang hirap na siya, ngunit hindi ito tumitingin mula sa kanyang telepono. Sumagot si Berto kung saan daw siya kukuha ng pera, gayong kontrolado ko raw ang lahat ng bagay. Para raw akong nakikitungo sa isang batang 12 taong gulang pa rin sa kanyang paningin. Inubos ni Berto ang kanyang inumin at itinapon ang bote sa basurahan sa malapit. Ngunit kahit papaano, sulit pa rin daw ang libreng tirahan kaya hindi pa siya umaalis. Muling nagtawanan ng grupo habang ako ay nakatayo doon. Isang lalaking nasa edad na 62, hawak ang cake para sa taong nagnanais na mawala na ako. Ang mga kandila sa kusina ay tila wala na ring saysay para sindihan pa. Ano nga ba ang aking ipinagdiriwang sa mga sandaling ito? Nagsimulang manginig ang aking mga kamay at ang cake ay tila malalaglag na dahil sa mga alaala na bumabalot sa akin. Naalala ko ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo kung saan ipinakilala niya ako bilang ang taong nagbabayad ng lahat ng gastusin. Ang mga hapunan ng pamilya kung saan iniiwas niya ang kanyang tingin sa bawat kwentong ibinabahagi ko. Ang bawat umaga ng Pasko kung saan halos hindi siya tumitingin sa akin habang binubuksan ang mga mamahaling regalo. Sa loob ng 28 taon, naging bulag ba ako sa tunay na nararamdaman ng aking anak? Sumandal ako sa hamba ng pinto, pilit na iniintindi ang bawat salitang aking narinig. Sa loob ng bahay, ang kusina ay puno ng mga palamuti na isinabit ko pa kaninang umaga. Ang mesa sa silid kainan ay puno ng mga nakabalot na regalo na maingat kong pinili sa loob ng ilang linggo. Ang lahat ng aking sakripisyo ay nauwi lamang sa pagiging mapanghimasok at mapagkontrol na ama sa kanyang paningin. Nagpatuloy ang kasiyahan sa labas na tila walang anumang nangyari. Lumapit si Berto sa ihawan at nagluto ng mga karne habang tumatawa sa kwento ni Miguel. Napakakomportable nila sa pangungutya sa taong nagbigay ng bahay, pagkain at lupang kanilang kinatatayuan. Dahan-dahan akong lumayo mula sa pinto. Bit-bit pa rin ang nanginginig na cake at ang mabigat na relos sa kabilang kamay. Sa likod ng salamin, nakita ko ang aking anak na namumuhay sa kanyang sariling katotohanan. Nagpapakasaya siya sa isang handaan na binayaran ng taong nais niyang maglaho sa mundo. Ang dibdib ko ay napuno ng lamig, isang pakiramdam na higit pa sa sakit, isang pakiramdam ng matinding pagpapasya. Naisip ko ang utang sa bangko na binabayaran ko buwan-buwan para sa bahay na ito. Ang kuryente, ang tubig at ang buwis sa lupa. Ang mga pagkain sa loob ng refrigerator at ang sasakyan sa garahe na ginagamit niya nang walang pahintulot. Ang lahat ng ito ay tinatamasa niya habang hinihiling na maglaho na ako sa kanyang buhay. Pumasok ako sa kusina at ang aking isipan ay nagsimulang gumana sa ibang paraan. Kung talagang nais ni Berto na mawala ako, baka panahon na para ibigay ko sa kanya ang hiling niyang iyon. Ngunit gagawin ko ito sa paraang hindi niya inaasahan at hindi niya malilimutan. Ang cake ay maaari munang maghintay, gayon din ang mga kandila sa mesa. Kailangan ko munang gumawa ng ilang mahahalagang tawag sa telepono. 10 minuto ang lumipas mula nang bumalik ako sa loob ng kusina. Ang cake na tsokolate ay iniwan ko na sa ibabaw ng mesa. Bahagyang natutunaw na ang tamis nito dahil sa init ng aking mga kamay. Nagpabalik-balik ako sa loob ng bahay habang pinoproseso ang bigat ng mga salitang binitawan ng aking anak. Ngayon, naglakad ako palabas ng pinto nang may matatag na mga hakbang. Wala akong dalang cake, wala ring regalo,
at wala nang balak na magpanggap na may ipinagdiriwang tayo. Nakatayo pa rin si Berto sa dating pwesto, masayang nakikipag-usap habang may hawak na bote. Ang usok mula sa ihawan ay dahan-dahang humahalo sa hangin sa pagitan naming dalawa. Napatingin sa akin ang ilang mga bisita, marahil ay inaasahan na pagsasabihan ko na naman sila tungkol sa ingay. Berto, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Ang boses ko ay bumasag sa kanilang malakas na tawanan sa gitna ng bakuran. Humarap siya sa akin nang may kawalan ng pakialam, ang parehong hitsura noong nalaman kong ginamit niya ang aking credit card nang walang paalam. O noong nagreklamo ang mga kapitbahay dahil sa ingay habang ako ay nagtatrabaho ng puyat sa opisina. Sabi niya, totoo raw ang anumang narinig ko at wala siyang balak na itanggi ito. Ipinamukha niya sa akin sa harap ng lahat na nakikialam daw ako sa buhay niya at alam daw iyon ng lahat ng naroon. Nagulat ako sa kanyang kawalang hiyaan at sa kawalan ng anumang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Paano niya nasasabi ang mga bagay na iyon pagkatapos ng lahat ng suportang ibinigay ko sa kanya? Sumagot siya na wala naman daw humiling sa akin na gawin ang mga bagay na iyon para sa kanya. Kusa ko raw na pinili na suportahan siya kaya hindi niya raw obligasyon na magpasalamat sa akin. Tumango pa ang kanyang mga kaibigan bilang pagsang-ayon sa kanyang mga binitawang salita. Lumapit si Miguel at sinabing may punto raw si Berto dahil mga magulang naman daw ang pumipili na magkaroon ng anak. Ang kalupitang ito ay mas masakit pa kaysa sa mga unang salitang narinig ko kanina. Narito ang mga kaibigan ng aking anak. Kinukonsinti ang kanyang kawalan ng respeto sa sarili niyang ama. Tumingin ako sa paligid ng aking bakuran na pinagpaguran ko at binayaran ng aking sariling pawis. 28 taon akong nagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan nang hindi humihingi ng kapalit. Lalong lumakas ang boses ni Berto dahil sa suporta ng kanyang mga kaibigan na nakapaligid sa amin. Sabi niya, problema ko raw iyon kung bakit ako nagbibigay at hindi niya raw kailangang tumanaw ng utang na loob. Tumawa si Jason at sinabing ugaling matanda raw ang magsumbat ng mga sakripisyo sa anak. Tumigil na rin sa pag-uusap ang ibang mga bisita at tila nanonood na lang sa aming pagtatalo sa gitna ng dilim. Para sa kanila, isa lamang itong palabas na mapag-uusapan nila sa mga susunod na araw. Tinanong ko siya kung seryoso ba siya noong sinabi niyang sana ay maglaho na ako ng habambuhay. Bahagyang nagulat si Berto dahil hindi niya akalain na narinig ko ang eksaktong mga salita niya. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit at sinabi niyang totoo raw ang bawat salitang binitawan niya. Masyado raw akong nakabantay at ginagawa kong tungkol sa aking mga pangarap ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Baka raw mas maging masaya kaming dalawa kung hahanap ako ng sarili kong buhay sa halip na kontrolin ang sa kanya. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat ng bisita na nakatitig sa akin sa mga sandaling iyon. Sa paningin nila, ako ang masamang ama na hindi hinahayaang maging malaya ang kanyang anak na nasa tamang edad na. Inisa-isa ko ang mga bagay na tinatamasa niya. Ang bahay na ito, ang pagkain at ang sasakyang ginagamit niya. Sinabi ko na ang lahat ng iyon ay galing sa taong nais niyang mawala sa kanyang paningin. Ngumiti siya ng mapait at sinabing baka 5 minuto lang niyang mamimiss ang libreng tirahan bago siya makahanap ng iba. Humagikgik si Serena mula sa mesa at sinabing napakasama raw ni Berto, ngunit parang isang papuri ang tono ng kanyang pananalita. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila isang musika ng pangungutya sa aking pagkatao sa sarili kong pamamahay. Nakatayo ako doon, pinalilibutan ng mga taong nagdiriwang sa kalupitan ng aking sariling anak. Ang lahat ng puyat, pagod sa trabaho, at pag-aaruga ay nauwi lamang sa ganitong uri ng kahihiyan sa harap ng maraming tao. Tumalikod ako sa bilog ng mga taong iyon, ang ilan ay nakangisi, habang ang iba naman ay umiiwas ng tingin dahil sa hiya. Narinig ko pa ang huling halakhak ni Berto habang naglalakad ako pabalik sa loob ng aking bahay. Ngunit may isang bagay na nagbago sa aking kalooban sa mga huling sandaling iyon. Ang sakit na nararamdaman ko ay naging isang matigas na kapasyahan na gumawa ng isang malaking hakbang.
Nais niya akong maglaho at ibibigay ko iyon sa kanya, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay habang naririnig pa rin ang ingay ng kasiyahan sa ibaba. Isinara ko ang pinto ng aking silid at hinayaan na balutin ako ng katahimikan ng gabi. Ang boses ni Berto ay nangingibabaw pa rin sa labas, gumagawa ng panibagong biro tungkol sa akin. Sa harap ng salamin, nakita ko ang isang lalaki na hindi ko na halos makilala dahil sa sobrang pagtitiis. Kailan ba ako naging ganito kahina na hinahayaan ko na lang ang sariling anak na tapakan ng aking dangal? Biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraang taon noong pinilit niya akong maging garantiya para sa sasakyang hindi niya naman kayang bayaran. Sinabihan niya pa ang ahente noon na pasensya na dahil hindi ko raw naiintindihan ang kahalagahan ng magandang imahe sa kanyang trabaho. Nagbayad ako ng 900,000 piso para sa isang sasakyang inireklamo niya lang din sa loob ng maraming buwan. Naalala ko rin ang huling hapunan ng Pasko kung saan inimbita ko ang kanyang mga kaibigan para sana mapalapit sa kanila. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang pangungutya nila tungkol sa kung gaano raw ako kahigpit na ama sa loob ng bahay. Sa sarili kong mesa, pinagsilbihan ko ng alak at pagkain ang mga taong harap-harapan akong hinihiya sa utos ng aking anak. At ang pinakamasakit na bahagi, patuloy akong ngumingiti at nagpapakitang tao para lamang hindi masira ang aming relasyon. Ngunit ang gabing ito ay kakaiba dahil sa wakas ay naging tapat si Berto sa kanyang tunay na nararamdaman sa akin. Tumingin ako sa bintana at nakita ko siyang masayang nagkukuwento habang may hawak na bagong bote ng serbesa. Lahat sila ay namumuhay sa aking pera, kumakain ng aking pagkain at nagdiriwang sa aking pagkatalo. Ilang taon ko bang pinunduhan ang kawalan ng respeto sa aking sariling pagkatao? Ginamit ko ang aking kaalaman bilang inhinyero upang suriin ang sitwasyong ito sa paraang lohikal at malamig. Nais ni Berto na mawala ako at nais ko naman ng respeto o kahit man lang ay katahimikan mula sa kanyang panglalait. Ang dating paraan ng pagtitiis at pagbibigay ay napatunayan ng hindi epektibo sa loob ng maraming taon. Panahon na para sa isang bagong pamamaraan na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Tumingin ako muli sa salamin at nakita ang isang lalaking may kakayahan at katalinuhan para baguhin ang lahat. Si Berto ay 28 taong gulang na ngunit wala pa ring matatag na trabaho o ipon sa bangko. Ang kanyang buong marangyang pamumuhay ay nakadepende lamang sa aking patuloy na pagbibigay habang kinukutya niya ako. Ano kaya ang mangyayari kung ang lahat ng suportang ito ay bigla na lamang maglaho na parang bula? Ang kaisipang ito ay nagbigay sa akin ng matinding linaw at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pagmamay-ari ko ang bahay na ito ng buo at ang bawat bayarin ay nanggagaling sa aking pinaghirapang ipon. Kung talagang nais ni Berto na maglaho ako, ibibigay ko ang hiling na iyon sa ilalim ng aking sariling mga kondisyon. Nagsimula na akong kumilos, bitbit ang pasyang hindi na mababago ng kahit anong emosyon o pakiusap. Malalaman ni Berto ang malaking pagkakaiba ng pagiging malaya sa pagiging mapag-isa ng walang anumang sandigan. Humingi siya ng espasyo mula sa aking impluensya at ngayon ay ibibigay ko sa kanya ang lahat ng espasyong kaya niyang dalhin. 25 minuto ang lumipas at bumaba ako ng hagdan ng may matatag na puso. Binuksan ko ang pinto sa likod at bumungad ang parehong eksena ng kasiyahan na iniwan ko kanina. Ngunit may isang bagay na tuluyan nang nagbago sa loob ng aking pagkatao sa mga sandaling ito. Diretso akong naglakad patungo sa mesa kung saan nakalagay ang mga kagamitan sa pagpapatugtog ng musika. Kinuha ko ang mikropono ng may katatagan, gaya ng pagharap ko sa mga malalaking kumpanya noong ako ay nagtatrabaho pa. Pinatay ko ang musika at biglang binalot ng katahimikan ang buong bakuran ng aking bahay. Tapos na ang handaan, ang boses ko ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng aking ari-arian. Hinihiling ko sa lahat ng narito na lisanin ang aking bakuran sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kidlat na nagpatahimik sa lahat ng usapan at tawanan. Ang mga bote ng serbesa ay natigil sa ere at ang lahat ay napatingin sa akin ng may pagtataka at gulat.
Humarap si Berto sa akin ng may halong hiya at galit. Sinasabing wala raw aalis dahil siya raw ang may-ari ng handaang ito. Sinabihan pa ako ni Miguel na huwag daw sirain ang kaarawan ng aking anak dahil minsan lang daw ito sa isang taon. Sumagot ako sa mikropono na ito ay aking ari-arian at ako ang may legal na karapatan na magpasya kung sino ang mananatili. Tumawa si Jason at sinabing masyado raw akong madrama at wala naman silang ginagawang masama sa loob ng bakuran. Ngunit ang aking paninindigan ay hindi natinag at sinabi ko sa kanila na may 5 minuto sila para lumabas ng kusa. Sinabihan ako ni Berto na itigil na ang aking ginagawa dahil pinapahiya ko lang daw ang aking sarili sa harap ng kanyang mga kaibigan. Muli kong ipinaalala sa kanila na ako ang nagbabayad ng lahat ng gastusin sa bahay na ito at hindi ito pagmamay-ari ni Berto. Sinabi niya na karapatan niya raw na mag-imbita dahil ako naman daw ang magulang at obligasyon ko raw siyang suportahan. Doon ko binitawan ang huling babala. Kung hindi sila aalis, tatawag ako ng pulis para sa kasong ilegal na pagpasok sa ari-arian. Nakita ko ang takot sa mga mata ng ibang mga bisita, lalo na noong tumalikod ako para kuhanin ang aking telepono. Pumasok ako sa loob at tinawagan ang numero ng mga awtoridad upang humingi ng tulong sa pagpapaalis ng mga hindi gustong panauhin. Makalipas ang ilang minuto, ang mga asul at pulang ilaw ng sasakyan ng pulis ay tumama na sa bawat sulok ng aming bakuran. Ang ingay ng sirena ay sapat na upang malaman ng lahat na hindi ako nagbibiro sa aking mga binitawang salita. Lumabas ang 2 opisyal ng batas at tinanong kung sino ang tumawag at kung ano ang nangyayaring kaguluhan. Ipinakita ko ang aking mga dokumento bilang patunay na ako ang tunay na may-ari ng bahay at bakuran na ito. Inutusan ng mga pulis ang lahat na lumabas na agad bago pa sila madala sa presinto dahil sa pagsuway sa batas. Maraming bisita ang mabilis na nag-alisan, dala ang kanilang mga gamit dahil ayaw nilang madamay sa gulo ng aming pamilya. Ngunit si Berto at ang kanyang mga malapit na kaibigan ay nanatiling matigas at ayaw matinag sa kanilang kinatatayuan. Sinabi ni Berto sa mga pulis na doon siya nakatira, kaya wala silang karapatan na paalisin siya o ang kanyang mga panauhin. Ipinaliwanag ng opisyal na ang pagtira doon ay base lamang sa pahintulot ng may-ari at ngayong binawi na ang pahintulot, kailangan na nilang lumisan. Dahil sa patuloy na pagmamatigas at pagsagot ng pabalang ni Berto, napilitan ang mga pulis na gamitin ang kanilang awtoridad. Sa harap ng kanyang mga natitirang kaibigan, pinusasan si Berto dahil sa pagsuway sa utos at ilegal na pagpasok sa pribadong lugar. Nakita ko ang matinding galit sa kanyang mga mata habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Sinigawan niya ako at sinabing hinding-hindi niya raw ako mapapatawad sa ginawa kong ito sa kanyang kaarawan. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na akong naramdamang pagsisisi dahil alam kong ito na ang simula ng kanyang tunay na leksyon sa buhay. Habang papaalis ang sasakyan ng pulis, binalot ng katahimikan ang aking bakuran na puno pa rin ng mga kalat ng nagdaang handaan. Ang susunod na 2 linggo ay naging pinakaabalang panahon sa aking buong buhay bilang isang retiradong inhinyero. Nalaman ko na makukulong si Berto ng 14 na araw, sapat na panahon para isagawa ko ang aking huling plano. Agad akong nakipag-ugnayan sa isang ahente ng lupa at bahay na si Giniang Kios Maricel Jose para ibenta ang aking ari-arian sa lalong madaling panahon. Sinabi ko sa kanya na handa akong magbigay ng karagdagang 300,000 piso kung maisasara ang benta sa loob ng 1 linggo. Dahil sa ganda at ayos ng bahay, hindi nahirapan ang ahente na makahanap ng mga interesadong mamimili na may dalang pera. Isang pamilya, ang Pamilya Santos, ang agad na nagustuhan ng bahay at nagbayad ng buong halaga na 50 milyong piso. Mabilis ang naging proseso ng paglilipat ng titulo at ang lahat ng papeles ay natapos bago pa man lumabas si Berto sa kulungan. Inimpake ko ang lahat ng aking mahahalagang gamit at iniwan ang mga bagay na hindi ko nakakailanganin sa aking bagong buhay. Sa huling gabi ko sa bahay na iyon, sumilip ako sa silid ni Berto at naalala ang lahat ng pagkakataong sinayang niya dahil sa kanyang kayabangan. Nag-iwan ako ng isang maikling sulat sa mesa ng silid kainan para sa kanya. Isang huling mensahe mula sa kanyang ama. Sinabi ko sa sulat na ibinigay ko na ang hiling niya na mawala ako
At ngayon ay ganap na siyang malaya na mamuhay sa sarili niyang sikap. Wala akong iniwan na bagong tirahan o numero ng telepono upang hindi na niya ako muling matunton o mahingian ng tulong. Ang perang nakuha ko sa pagbebenta ng bahay ay sapat na upang makapagsimula ako ng payapang buhay sa isang probinsya malapit sa dagat. Noong umaga ng kanyang paglaya, nakita ko siya mula sa malayo na naglalakad pabalik sa aming dating subdibisyon. Ngunit hindi na ako ang nagbubukas ng pinto para sa kanya, kundi ang mga bagong may-ari na hindi niya kilala. Nakita ko ang kanyang pagkabigla at pagbagsak ng kanyang balikat nang malaman niyang wala na siyang babalikang tahanan. Ito ang huling regalo ko sa kanyang ika-28 kaarawan, ang regalo ng tunay na realidad at pananagutan. Ngayon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa dalampasigan, nararamdaman ko sa wakas ang tunay na kalayaan. Sana ay matutunan ni Berto na pahalagahan ang mga bagay sa mundo bago ito tuluyang mawala sa kanyang mga kamay. Ngayon, habang ako ay nakaupo dito sa harap ng malawak na dagat, ninanamnam ko ang bawat ihip ng preskong hangin sa aking mukha. Ang 50 milyong pisong nakuha ko sa pagbebenta ng aming lumang bahay ay sapat na para sa aking payapa at marangal na pagtanda. Si Berto? Naiwan siyang may hawak na lamang na pirasong papel. Isang sulat na nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay laging may kaakibat na pananagutan. Tinupad ko lamang ang kanyang hiling, ang maglaho ako ng tuluyan sa kanyang paningin at sa kanyang buhay. Minsan, ang pinakamalupit na leksyon sa mundo ay ang makuha mo ang eksaktong bagay na iyong hiningi. Nakuha niya ang kanyang hinahangad na kalayaan, ngunit nawala naman ang tanging sandigan na nagmamahal sa kanya. Ako naman, sa wakas, ay nakahanap na rin ng aking sariling katahimikan. Dito sa dulo ng aking mahabang paglalakbay, natutunan ko na ang tunay na dangal ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa respeto na ibinibigay natin sa ating mga sarili. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng mahalagang aral sa inyong mga puso, paki-like ang aming video at huwag kalimutang mag-subscribe. Sana ay manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at laging may respeto sa inyong mga magulang. Salamat sa inyong oras at hanggang sa muli nating pagkukwentuhan.